Praise the Lord! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos para sa ating online mentoring. At ang ginagawa po nating pag-aaral ay chapter summary. Ngayon po ay nasa Book of Psalms tayo. At ang pag-aaralan natin ngayon ay chapter 27. Nais ko pong basahin. Simula po verse 1. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fail, who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call. Lord, be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, God, my Savior. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desire of my foes. For false witnesses rise up against me, sprouting malicious accusations. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa at ang pag-aaral natin ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Samahan niyo po akong manalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito. Muli kaming lumalapit sa iyong harapan at pinagkakatiwala ang pag-aaral namin ng iyong salita. Hinihingi po namin ang pagsama mo. Patuloy mo po kaming bigyan ng wisdom, knowledge, understanding, and revelation. Ikaw po ang siyang manguna, maitaas sa aming kalagitnaan. At ngayon pa lang, papasalamat na po kami sapagkat ang iyong salita ay buhay at mananatiling nangungusap sa aming mga puso. Ikaw lang maparangalan in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. So, mga ilang salmo na po yung ating pinag-aaralan at ngayon po ay muli isa na naman pong awit ni David o Psalm of David. Ito pong Psalm 27. At dito makikita po natin kung papaano ang si David ay nagkaroon ng confidence in God. So, yun po yung ating title, Confidence on God. Una ay makikita natin dito sa verses 1 to 3, yun pong David's delight in the Lord. Tayo po ba ay nagagalak na makasama ang ating Panginoon? Tayo po ba ay nalulugod sa kabutihan ng Diyos? Dito po ay pinakita at sinulat ni David kung papaanong siya ay nagkakaroon ng kagalakan sa ating Panginoon. So, dito po sa verse 1, ang sabi niya, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? So, ito yung personal dealings ng ating Panginoon kay David na kung saan ang Diyos ay nananatiling ilaw sa bawat tao, lalong-lalo na sa buhay po ni David. Mababasa po natin kung papaano ang Diyos ang naging ilaw ni David sa kanyang mga
pinagdaanan sa buhay, kung papaano nakaligtas siya sa marami pong mga kapahamakan. Kaya sabi ni David, whom shall I fear? Kanino pa siya matatakot? Ang Diyos ang kanyang tanggulan. Ang Diyos ang stronghold ng kanyang buhay. So, patuloy na pinapakita ni David yung kanyang confidence sa ating Panginoon. And in verse 2, sabi dito, na kahit ang kanyang mga kaaway ay tunay nga po na gusto siyang salakayin, gusto po siyang gawa ng masama, patuloy pa rin siyang nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi niya, when the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. At in verse 3, though an army besiege me, my heart will not fear. So, dito makikita natin na ano ang tingin ni David sa ating Panginoon, na kahit laksa-laksa yung kanyang kalaban, kahit army ang lumaban sa kanya, sabi rito, my heart will not fear. Tayo po, ano po ba yung mga kinatatakutan natin? Ano ba yung mga darating? Ano ba yung mga nagbibigay ng takot sa puso natin? Sabi ni David, though war break out against me, even then I will be confident. So, he has his confidence on God. Sa Diyos lang siya may tiwala. Sa Diyos lang siya umaasa. Ito yung kanyang personal dealings sa ating Panginoon, na ang Diyos ay tunay nga pong pinagtitiwalaan niya. Nasa Diyos ang kanyang kaligayahan. Nasa Diyos ang kanyang tiwala. At in verses 4 to 6 naman, dito makikita po natin yung David's intense desire for the Lord. So yung una, ito yung nagpapakita ng David's delight in the Lord. At in verses 4 to 6 naman, David's intense desire for the Lord. Tayo po ba ay nagnanasa sa presensya ng ating Panginoon, na sa panahon na ito marami po tayong pwedeng pagkaabalahan, pero katulad ni David ay nagde-desire ba tayo na makasamang palagi yung presensya ng Diyos? So in verse 4, David wants to enjoy the presence of the Lord. Sabi po rito, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. Ito daw ho yung isa niyang kahilingan. Ito yung nais ni David. Ito yung kanyang desire. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So buong buhay niya, nais niya na maranasan yung presensya ng ating Panginoon, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. So dito, talagang mapapansin natin kung paano ka-intense yung desire ni David para sa presence ng Diyos. Imagine, sinasabi niya na, one thing I desire. Sabi diyan, from the Lord. Alam ko lahat po tayo, marami tayong hinihiling sa ating Panginoon, marami po tayong panalangin na lagi po nating inuusal para sa Diyos. Pero si David, ang kamangha-mangha sa kanya, sabi niya, one thing I ask from the Lord. Ito lang po yung ninanais niya. Ito yung ninanasa niya. Sabi niya, ang Diyos kasi ang kanyang ilaw, ang Diyos ang kanyang kaligtasan, nasa Diyos ang kanyang confidence kahit siya'y maraming kaaway. At isa lang ang hinihiling niya sa ating Panginoon. Hindi po yung hindi yung kaligtasan sa kanyang mga kaaway, hindi yung pagkapanalo niya sa kanyang mga kaaway, kundi sabi ni David, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord. So, talaga namang makikita natin kung gaano siya kauhaw sa presensya ng Diyos. Nagpapakita ng kanyang intense desire for the Lord, na ito ho yung kanyang passion, deliberate passion, at ito yung kanyang daily passion. Ibig sabihin, binanggit niya rito, all the days of my life. Sabi ganun. So, ibig sabihin, daily.
bawat araw, this is His passion, this is His desire, na laging makasama ang presensya ng ating Panginoon. Hindi ang kung ano-ano mang bagay, materials, hindi yung kayamanan, hindi ang katagumpayan, hindi ho ang fame, hindi ho yung pagiging makapangyarihan, kundi ang sabi niya, one thing I ask from the Lord. Ito po'y walang iba kundi yung intense desire for the presence of God. No wonder si David ay sinabihan ng Diyos na the man after his own heart. Kasi po sobrang in love ni David sa ating Panginoon na wala siyang ibang ninanasa kundi ang laging makasama yung presensya ng ating Panginoon. Pangatlo, dito makikita natin, aside doon sa kanyang delight in the Lord at desire for the Lord, ito naman, he wants to enjoy the protection of the Lord in his house. In verses 5 and 6, sabi po in verse 5, for in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. So, binabanggit ni David kung paanong ang tiwala niya ay sa Diyos na poproteksyonan siya ng ating Panginoon. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. So, kung si David ay maraming kaaway, maraming nagtatangka sa buhay niya, pero ang tiwala niya sa Panginoon that God will give him protection. So, he wants to enjoy the protection of the Lord. In verse 6, sabi niya, then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. So, si David talagang dahil sa kalapitan niya sa ating Panginoon, hindi po talaga nalalayo, hindi po nahihiwalay sa kanya yung pagsamba sa ating Panginoon. Sabi rito, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Kapag po ba tayo nakakaranas ng presensya ng ating Panginoon, ay na-enjoy po ba natin tulad ni David, napapaawi tayo, napapasamba tayo because we delight in the presence of God. So, nakakatawa dahil dito sa verses 1 to 6, may tatlong bagay tayong napapansin. David's delight in the Lord and David's intense desire for the Lord at saka yung he wants to enjoy the protection of the Lord. So, tatlong bagay na kung saan ay talaga namang binabanggit ni Haring David kung paano siyang nagagalak sa presensya ng Diyos at patuloy na naghahanap ng kanyang presensya. Kaya po, wala po siyang kinatatakutan, wala po siyang ibang ninanasa, kundi ang makasama yung presensya ng ating Panginoon. At dito naman sa verses 7 to 14, second part po ng ating pag-aaral, binabanggit rito yung experience ni David mula po sa ating Panginoon. Una, ano ba yung na-experience niya? In verses 7 to 10, walang iba kundi yung the grace of God, yung biyaya ng ating Panginoon na alam ko lahat po tayo nakakaranas nito. Sabi po sa verse 7, hear my voice when I call, be merciful to me and answer me. At sinabi po rito, do not hide your face from me, do not turn your servant away in anger, do not reject me or forsake me, God my Savior. Do my father and mother forsake me, the Lord will receive me. So, ito po ay may katotohanan, di po ba? Kahit talikuran tayo ng lahat ng tao, kahit pa yung ating kaibigan, mga mahal sa buhay, ay tumalikod sa atin na kung minsan nire-reject po tayo, pero hindi ang Diyos. So, David experienced the grace of God. Bakit po? Hindi ba't mismo ang kanyang anak ay nagrebelde sa kanya, gustong agawin yung kanyang trono, at yung kanyang asawa ay tinutuya siya because of what he did,
kung siya ay sumayaw sa presensya ng ating Panginoon, maging yung kanyang mga kapatid, bago po siya lumaban kay Goliath, nire-reject siya at tinutuya siya bilang isang batang paslit na hindi dapat na naroroon sa isang labanan. So, sabi rito, "Do my father and mother forsake me." Kahit sino pa yung mag-forsake sa iyo, kahit sino pa yung tumalikod sa iyo, kalimutan ka, iwanan ka, pero sabi rito, "The Lord will receive me." And this is the truth. Katotohanan po na sa buhay natin, hindi lang si David, kundi lahat tayo. Sa buhay natin, hindi po tayo iiwan ng Diyos. Lagi nating mararanasan yung biyaya ng ating Panginoon. So, dinedeclare ni David sa kanyang awit yung the grace of God, yung biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. At in verses 11 to 12, dito po ay binabanggit naman, aside from the grace of God, is the guidance of God. Kailangan po ba natin ang guidance ng ating Panginoon? Dito po ay makikita natin in verses 11 to 12 kung paano po na si David ay tunay nga pong na-experience yung guidance at hinihingi niya yung patnubay ng ating Panginoon. Sabi rito, "Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors." So ano ho ba yung pinagdadaanan natin? We need the guidance of God. Mahirap man, mabigat yung ating mga problema, pagsubok sa buhay, pero with the guidance of God, tayo po ay makakalampas doon sa ating pinagdaraanan. Mabigat man, mahirap ang ating sitwasyon, pero kapag tayo humingi ng gabay sa ating Panginoon, humingi tayo ng guidance sa Lord, hindi pa pwedeng talikuran niya tayo. Hindi pa pwedeng hindi niya ibigay yung kanyang pagsama at pagkilos sa ating buhay. So, sabi niya, "Do not turn me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations." So, kaya hinihingi niya yung guidance ng ating Panginoon. Kasi marami siyang kaaway, maraming nagtatangka sa kanyang buhay, pero with the guidance of God, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan at mararanasan natin yung kanyang pagsama at patnubay sa araw-araw. Panghuli, aside from the grace of God and the guidance of God, ito pa ho yung na-experience ni David, the goodness of God. I'm sure lahat po tayo, lahat ng nakikinig ngayon, first time ka man or matagal ka ng Kristiyano, pero alam ko sa buhay mo, naranasan mo ang goodness ng ating Panginoon, ang kabutihan ng Diyos. Sabi po dito sa verse 13 and 14, according to King David, "I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living." Mararanasan natin yung kabutihan ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. Na meron man tayong mga pinagdadaanan, pero still naririyan ang kabutihan ng ating Panginoon. God is good all the time. And all the time, God is good. Yan po ang totoo. Ang Diyos natin ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya sabi niya, ito ho yung confidence ni David. Ito ho yung title ng ating pinag-aaralan, Confidence on God. Sabi niya, "I remain confident of this." At dapat tayo rin, confident tayo sa bagay na ito. That we will see the goodness of the Lord in the land of the living. Habang tayo ay nabubuhay, patuloy nating mararanasan yung kabutihan ng ating Panginoon. We will see the goodness of God while we are alive. Patuloy lang tayo magtiwala sa Diyos. May nararamdaman ka man na sakit, magtiwala ka sa Panginoon. Kaya kang pagalingin ng Diyos. Meron kang pangangailangan sa pananalapi, magtiwala ka. Pagpapalain ka ng Diyos. Meron ka mang problema sa relasyon, magtiwala ka sa ating Panginoon.
paparanas ng Diyos ang kabutihan niya kung papaano niyang kayang baguhin yung sitwasyon mo. At dito sa verse 14, sabi rito, wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. So, kung tayo man ay naiinip, at bakit hindi natin nararanasan yung grace of God, yung guidance of God, yung goodness of God? Ito po ang salita ng Diyos para sa iyo. Sabi rito, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Verse 14, maghintay ka sa Panginoon. Sabi po, yung mga naghihintay sa Diyos will renew their strength. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon, those who hope in the Lord will, will renew their strength. Magpapanibagong lakas tayo. Be patient. Sabi po, maghantay tayo. Patuloy tayong magtiyaga. Be patient and wait for the Lord. Kung hindi man ngayon, ang katotohanan, darating yung pangako ng Diyos. Sabi po sa Habakuk, wait for it. Though it linger, wait for it. It shall come to pass. It shall happen. Gaganapin ng Diyos, mangyayari ang kanyang mga pangako, at ang sabi dun sa Job, no plan of God can be thwarted. Maaaring hindi mo ngayon nakuha yan, pero wait for the Lord. You will see the goodness of God. Bibigay ng Diyos ang guidance niya, ang grace niya. Wait for the Lord and be confident, sapagkat ang Diyos natin ay tapat at kailanman ay hindi sumira sa kanyang pangako. Samahan niyo po ako manalangin sa oras na ito. Salamat o Diyos sa iyong salita. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas, pag-asa sa anumang kinakaharap namin. Kaya naman Lord, patuloy ang mailagay mo po ito sa aming puso. Itanim mo sa isang matabang lupa na patuloy namin panghahawakan at hindi namin makakalimutan araw-araw, that we will experience your grace, your goodness, and your guidance. Anuman yung aming nararanasan, Panginoon, kaya po, O Diyos, patuloy na umaasa po kami, Lord God, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Panginoon. Pagharian mo po ang aming mga buhay, ang aming puso. Kung anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak na nakinig, pagpalain mo, tugunin mo, O Diyos. Bless all your people, Lord God. Lalong-lalo na yung mga nagbigay ng oras. Sayaan mo na sa oras na ito, tulad ni David, magkaroon din kami ng intense desire for your presence. Maging delight namin ang presensya mo, Lord God. Maging kagalakan, O Diyos, ang Lord God, ang pagsama mo sa amin. Umaasa po kami, nananampalataya na sa oras na ito, meron ka ng ginawa at gagawin pa sa amin pong mga buhay. Bless all your people and protect us from any harm. Tulad ni David, kung paano mo po siyang iniligtas, inilayo sa kanyang mga kaaway, at patuloy na binigyan ng isang long and satisfied life. Salamat po, O God. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. To God be the glory.